So, magsisimula na po tayo. Ihanda na po natin yung ating mga sarili. Sige po, kung handa na po tayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ayan po. Good morning po. Good morning. Batiin po natin lahat ng mga katabi natin. Hello, good morning. Ayan. Sama-sama po tayo sa ating worship ngayong araw na ito. Sige. To prepare ourselves, sama-sama po tayong inupo po natin ating mga ulo, then sama-sama po tayong sumandaling manalangin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Nandito po muli kami, Panginoon, to give you honor and praise. At salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat, Panginoon. At narito kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso, isipan. Papakumbaba po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Kaya ano, Panginoon, ipahid mo yung iyong banal na dugo sa aming puso, ang aming isipan. I-prepare niyo po kami, Panginoon. Yes, Lord, we will worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo po. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Bible. Buksan po natin ating mga Bible sa Awit chapter 17. Ang basahin ko po ay sa verse 8. Ayun na po. Thank you. Yun po, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ang sabi po sa Awit 17 verse 8, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong bakbak. Amen. So, awit po siya ni David, panalangin ni David, na kiniklaim na siya ay paboritong anak. Kiniklaim po ba natin na tayo ay paboritong anak ng Panginoon? Amen. Minasa natin yan, sabi natin, bantayan mo ang iyong paboritong anak. Paboritong anak, diba, may favor, lahat, diba? Paborito ba yung spoiled na ano? Pero, ayun, siguro, kung babasahin natin yung mga unang verse, ramdam na ramdam ni David na lagi natin siya kasama. Then, hindi tayo lumalayo sa Panginoon, lagi tayo sumusunod sa Panginoon. Maraming nakikita sa David, pinakita mo sa akin ang kahangahangang mong pagmamahal. Kaya, masasabing natin na tayo ay paboritong anak. Kaya, parang hindi kayo naniniwala tayo paborito ng Panginoon. Amen po, paborit tayo, mahal na mahal. Pag nararamdaman natin na tayo ay mahal na mahal ng Panginoon, lagi natin siyang kasama, hindi niya tayo pababayaan, i-claim natin na tayo ay paboritong anak. Ito kasi ay personal na panalangin ni David, personal na prayer, at pwede natin personal prayer din natin. Personal relationship. The more na we get closer to sa Panginoong Jesus, masasabi natin na tayo ay kanyang paborito. Kasi lagi natin siyang kasama, hindi tayo lumalayo sa kanya. Nararamdaman natin yung pagmamahal niya palagi. Amen po. At ayan nga, palagi niyang ingatan sa lilim ng iyong bakbak. Kapag tayo ay nasa lilim ng pakpak ng Panginoon, nasa paanan ng Panginoon, walang pwedeng makalapit sa atin na kung sino man na masama. Di po ba? Kaya, mapalad tayo, mapalad. Sabihin natin sa mga katabi, mapalad ka, kapatid. Mapalad talaga tayo. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Sige
Sige po, sama-sama po tayong tumayo. Sama-sama po tayong ipikit natin yung ating mga mata. Then, kausapin natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Na ramdam ko po, Panginoon, na mahal mo po ako. Ayan. Salamat po, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige, sama-sama tayong manalangin. Miss Lord, ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, at lahat-lahat, Panginoon, ay nasa iyo, Panginoon. Lahat ng nilikha, sama-sama namin, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, nag-iisang Diyos na nasa kalangitan, na siyang nagmahal sa amin ng lubusan at tinuring kami, Panginoon, na mga anak, Panginoon. Hindi po kami naging karapat-dapat sa iyo, Lord. Pero salamat po sa Panginoong Jesus. Kanyang banal na dugo na siyang dumanak para sa itatubos na aming mga kasalanan. At ngayon kami, Panginoon, ay malaya, Panginoon, at magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord. Tanggalin po lahat ng balakid sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming mga pagkukulang, Lord. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, maitaas namin ang aming mga kamay, papuri, awit sa aming mga labi, Panginoon. Pinihiling po namin, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. At ang iyong mga salita, Panginoon, aming tatanggapin ngayong oras na to, araw na to, Lord. I-bless mo po, Panginoon, na nagpapawin ang sa aming puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, lahat ng papuri, pagpasalamat, parangal sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lang po sa aming tanging may taas, Panginoon. Lahat ng ito panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Lord, recognize mo na mga message, Panginoon. Ay, ingatan mo kami, O Lord. Nakabilang yung paborito anak, sa parang mga pagpango, Diyos. Ay, kami ingatan, O Lord. We will sing to you, Jesus, we'll sing. You're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we surrender. Kami sabi sa kanta, if you're calling, God is calling to us, mga kapatid. We will come, Panginoon, sa iyo. Hindi lang basta walking. May excitement, merong kagalakan sa puso natin na tayo tatakbo patungo sa Panginoon. Sabi sa dulo, God, we need your surrender. Siksikin natin yung puso natin. Kailan ba yung time yung first time nag-surrender ka sa Panginoon? Una, tapos nag-fail, nagkamali ka pa ng kinabukasan, hanggang sa mga susunod, nagalit ka pa din, nalungkot ka pa din, nag-doubt ka pa rin sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa atin ngayon, lumapit ka lang. Please surrender. Mag-surrender ka lang ulit. Ibigay mo sa Panginoon yung mga tinatala mo, lahat ng mga kasalanan, hindi lang lahat, pinilingin sa Panginoon lahat ng mga ginagawa mo, mga kapatid. God is calling to us. Let's sing with all our hearts. Panginoon, if we're calling, we will come to you, Lord. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need we surrender. We need we surrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need we surrender. We need we surrender.
those challenges, lahat, hindi ko man alam ngayon lahat ng pinagdadaanan niyo, pero si Lord, kita-kita niya, alam niya, batid niya lahat ng yun. Thank you, Lord, because you are alive, Panginoon. Your love sa amin, Panginoon, Jesus, you died on the cross. To free us, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan na yun. Although we surrender na nga, pero Lord, you're calling us to re-surrender our hearts sa iyo, Panginoon. Sa oras to, aawitan ka namin, Lord. We will sing, we will shout, you are alive, God is not dead. You are alive within our hearts, Lord Jesus. Let your love explode and bring this dead heart alive again.
want to share lang yung devotion ko last week. Where it's about the surrender song. The title is Draw Near to God. Sabi dito, God is unchanging. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos natin ang hindi nagbago? Noon, ngayon, hanggang magpakilanman. Sino yung nagbago? Tayo yung nagbago, mga. Sabi dito, when we allow sin sa buhay natin, napapaloy tayo sa Diyos. Pero sabi ni Lord, know that He meets us even as a father hurried to greet His prodigal son. Sabi sa Luke, even though lumayo tayo, nagkasala ulit, tatakbo pa siya, lalapit sa atin. He will welcome us with open arms. Pero ang sabi sa akin dito, 2 points. When we draw near to God, 2 requirements. Una is cleanse our hands. Surrender yourself, all your sins, actively engage God. And the second is purify your heart. Let God enter your life. Sa bawat decision, sa lahat ng in every thought, sa lahat ng iisipan, motives, attitudes, si Lord yung maitaas. Tapos may warning sa atin si Lord na you cannot serve 2 masters. Hindi pwedeng nasa kasalanan ka na nasa Panginoon ka. God is calling us to us ngayon pa, mga kapatid na draw near to Him. And He will turn every tables. He will clear yung temple natin. We are your temple, O Lord. We are your church. We are your people. It's that word to surrender. We need this, Jesus. We need you, Lord. It's sending. It's sending all the tables. You're calling for return. So our lives upon the altar. The tables we did it first. You're cleaning out the temple. You're cleaning out the door. For we are your territory. Lord, we are your church. We are your people. You are our God. We are your temple. We bless you like you are, Lord. Make us holy like you are. I see your holy nation. I see your holy nation of love to concentrate. A people called to pray. So help us, God, to be where only you can see. Forever all that matters is eternity. We are your people.
calling, we're coming, not walking, we're running. God, we need we surrender. We need we surrender. Saan pa? We are the people, and you are God. We sing, we are the people. We are the people. Shout, and you are our God. We are the temple. Only can something like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory. We can something like the last. We're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need we surrender. We need we surrender. For calling, we're coming. God, we need we surrender. We need you, Lord, sa buhay namin. Palakpakin natin ang ating Panginoon. Lord, Lord, sa bawat blessing mo, Lord, for calling us, Panginoon. And we will run to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Amen. Praise the Lord. Yan. Yan. Ang sarap mag-alawin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? Na we surrender. Yun talaga ang balak ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa awit, make us holy like you are. Only Jesus ang isang maglaman, nagkakasala tayo. Sabi sa kanta, we need to surrender. And paunti-unti, God will make us holy like Him. Jesus. Amen, Lord. Thank you. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, dadakot po tayo sa pagpapasalamat. Ay, po, welcome po sa mga kasama ng si Brother. Hello. Yan po. Dako na po tayo sa pagpapasalamat. Sino po ang gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen. Si Brother. Amen. The Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po, mga brother and sisters. Papasalamat po ako dahil nandito yung papa ko, kapatid ko. Pamilya nila. Birthday kasi ng papa ko kahapon kaya hindi ako nakadalo sa gawain ng meets kahapon. Hindi ngayon, 3 years, kahit nandito na kasi muli lang, ngayon na kami nagkita ng ulit ng kapatid ko, 3 years na. Hindi magkita-kita dahil sa busy kasi ngayon, salamat sa Diyos at umatin sila dito sa JCC. Yun po, bigyan pa po ng mga pang buhay ang papa ko na kasama pa namin. Yun po, good health sa amin lahat. Ingatan po kami lagi lalo sa amin sa kaya. Maraming salamat po pa. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Ayan po, welcome po. Praise the Lord. Ayan po, sino pa po gusto magpasalamat ka? Ayan, di na yun nagpasalamat. Good morning po. Yung totoo ko po, something siya na life-changing. And then, hello po. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung anak ni Pastor Freddy, tsaka ni Teacher Margie. Hello po, everyone.
Yung testimony ko po today, po siya, something siya na, ang tagal ko na pong Christian, pero parang the Lord always reveal something new about Him sa journey po natin sa pananampalataya. And yung nangyari po kasi sa akin, context po, dati po, ako, senior high school teacher po ako sa Lasal, Manila, sa Taft. So, magti 3 years na po ako nag-work doon. And then, nawala yung mic. Hello. Ayan po. Noong February po, nag-resign po ako doon sa trabaho na yun kasi po, tumulong po ako sa pag-alaga kay Mommy, yung transplant journey po ni Mommy sa mga dialysis po niya, sa mga hospitalization. Pero yung other reason din po kaya ako nag-resign kasi may desire po ako na mag-work abroad, mag-ibang bansa kasi po mas kailangan po ng financial, na help po. Alam naman po natin sa Pilipinas, hindi tayo uunlad. So, nag-try po ako mag-apply sa mga iba't ibang work po, iba't ibang bansa. Tapos, praying po ako the entire time na kunin kalooban ni Lord. Sa pasa lang po ako ng resume, iba-ibang bansa. Tapos sabi ko, Lord, kung ano po yung kalooban mo, yun yung nawa yung mangyari. Mula nung February po, 1 month, 2 months, 3 months later, hinamin ko na nga yung mic, ayaw ako magpatotoo ng mic. Ayan. 2 months, 3 months later, wala pong sumasagot sa mga application ko po. Parang lagi po ako naghihintay, nag-refresh ng email, wala po. Tapos kahit man lang first interview, bigyan man lang nila ako ng isang chance na makausap ako, pero hindi po talaga. Tapos parang nagtataka na po ako na, Lord, ano po bang dapat kong gawin? Mali po ba yung in-apply ko? Or meron pa po akong dapat i-develop ganyan? So, nag-try ulit ako ng ibang companies naman sa ibang bansa pa rin. Yun talaga kasi yung goal ko. Paulit-ulit ko sinasabi na, Lord, let your will be done. Pero may sarili naman po akong gusto. Alam niyo yung gano'n, yung minsan nagpe-pray tayo kay Lord, pero deep inside, meron talaga tayong expectation. Parang kunwari lang na, Lord, kayo bahala, pero in the back of your mind, ito talaga yung gusto natin. Pinagpipilitan natin. So, a few months later, I get the picture na gano'n, na baka hindi ka looban ni Lord. Tapos umiyak ako sobra kay Mommy na parang, bakit yung mga ibang tao nakakapunta naman ng abroad? Bakit may mga nakakapagtrabaho ng ibang bansa? Bakit ako hindi binibigay ni Lord? Pero mula nung grieving period na yun, remember po si Mommy nasa Maynila lang po siya kasi po doon po yung transplant po niya. So si Babe Boy nandun din, si Jasmine din po nagtatrabaho sa Pasay. So ako lang po yung mag-isa dito sa bahay sa mga ka-church po na nakakalam tuwing prayer meeting. Lagi ko po yung binabanggit na mag-isa lang po ako, kasama ko po yung mga pusa, kausap yung sarili ko po. Tapos during that entire period po, first time ko po naranasan yung waiting. Like every time po mula nung bata po, pag may pinapag-pray ako kay Lord, a few weeks later, a month later, binibigay ni Lord. Ngayon po 6 months. 6 months po ako unemployed. Ang tanda ko na, tapos unemployed ako. Tapos parang sa tagal ng waiting season na yun, ang daming ni-reveal sa akin ni Lord. More than pa sa pagiging music director ko, pagiging primary leader, pagiging cell group leader, another light of God yung na-reveal sa akin. And sobrang blessing po siya kasi kahit pa paano naka-resident po ako. At the same time, naging active po ako lalo sa church. So ako yung naging karelyebo ni Mami, yung mga women's fellowship about sa nanay yung lesson, tas ako po yung nag-lesson. Sabi ko, alam ko sa magiging nanay, pero praise God na ginamit niya po ako during that waiting season. And then fast forward po last month, nung finally I let go, nag-let go na ako doon sa wish ko na mag-ibang bansa. Sinabi ko yun kay Mami, sabi ko, nag-call ako kay Mami, sige po, parang I surrender it to God, sabi nga dun sa kanta. So, i-resurrender ko yung life ko and hayaan ko si Lord. Kung ano bang gusto ni Lord? Baka naman hindi ko pinapakinggan si Lord, meron pala siyang sinasabi sa akin. Pagkasabi ko mismo nun kay Mami, sabi ni Mami sa akin, what if i-try mo na i-contact yung dati ko daw teacher dito sa Lasal Dasma. Dito po ako nag-senior high sa Lasal Dasma. Baka may hiring sila or something ganyan. Tapos pagkasabi ni Mami, chinat ko po agad yung teacher ko na yon. Sabi ko, sir, sabi ko naman, baka lang naman. Baka may hiring po kayo or may opening either sa senior high or college. Ayan, nag-ano ako.
parang like, baka sakali, no, baka sa college. Pero senior high lang naman po yung level parang nung natuturuan ko po. Ang reply po agad sa akin ng professor, sabi niya, Jen, sige, i-hire kita kahit hindi kami hiring. Sabi niya po sa akin, tapos ako sabi ko na, nakakahiya naman na gano'n. Pero ang sabi ni Sir Raymond, hindi kasi ang dami mong credentials, ganyan. Inano niya po ako, parang hinight niya ako ganyan. Na sabi niya, kaya ko daw. Tapos sabi ko, anong level po? Tapos sabi niya, college daw yung tuturuan ko po. Tapos parang sabi ko, Lord, parang ready na ba ako? Or deserve ko ba ganyan? Kasi currently, nagtitake pa po ako ng master's. Hindi pa po ako tapos. Pero sabi ni Sir, sige part-time, i-hire kita. Basta pasa ko lang yung requirements, di ko na kailangan mag-interview, di ko na kailangan mag-demo, lahat po, hinire na niya po agad on the spot. So parang sobrang blessing po kasi akala ko dati tatapusin ko muna yung masters ko bago ako magturo ng college, ganyan. Pero sabi ni Lord, okay, yan yung thought mo, my ways are higher than your ways, my thoughts are higher than your thoughts. So hindi ko ano yung gusto ko or kaya ko, kundi kung ano yung gusto ni Lord at kaya ni Lord. So yun po, starting tomorrow, mag-start na po ako sa Lazada. Ayun po. Kasi yung cell group ko po, kasi akala nila iiwan ko na sila ibang bansa. Magiging OFW na ako. Hindi po, sobrang blessing po kasi, ayan, magtuturo na po ako ng college level, part-time faculty po ako. At the same time, parang, hindi lang po yung blessing na yun, kundi yung blessing din na, na-realize ko tuloy na kahit natagal ko ng Christian, yung faith ko po pala may mas i-deeper pa, may mas itataas pa po. Sa lahat po sa atin, yun po yung reminder ni Lord na if we believe yung verse last week sa prayer meeting na, for I know the plans I have for you, sabi ni Lord. Plans ni Lord, hindi plans natin. So pag may pinapag-pray po tayo, let's ask, Lord, what do you want for me? What do you want for my life? And then whatever yung i-reveal po ni Lord, let's trust that it's always the best and perfect timing para sa ating lahat. Yun lang po, and God bless po. Amen. Thank you, Lord. Yan, yung favor ng Panginoon. Amen. Sige po. Ihanda na po natin yung ating mga sarili para sa Word of God. Yung blessed tayo ng Panginoon. Yung palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng Pastor. Thank you, Brother Joe. Okay. Good morning po sa lahat. Okay, nakaka-bless, no? Pero ako natatakot. Kasi malamang ako na naman tagatid sundo. Hindi naman siguro, no? Kasi mas maaga yung pasok lang niya. So, yung out ko sa trabaho, 6 o'clock from Manila. Hindi ko abutan yung 8 o'clock ng umaga. So, purihin ng Diyos, no? Talagang napakabuti ni Lord sa buhay po na. So, tayo man din ay makakaranas ng biyaya ng Panginoon kung yung buhay po natin susurrender natin kay Lord. Amen? Amen. So, siyang bahala. No? Basta magtiwala po tayo. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, huwag tayong magalinlangan. Huwag po natin parang unahan, especially, no, huwag natin pangunahan si Lord sa buhay po natin. Amen? So po tayo po lahat ay tumayo. Welcome po muli sa family ni Brother Andrew, especially yung kapatid niya, kasi ate, and belated happy birthday po. Salamat po. Sino po po yung welcome din sa okay, kay Jack, ano? Okay, welcome. Sino pa po? And then belated happy birthday din kay Carlo, no? Kahapon din. Magka-birthday kayo. Si Carlo din kahapon. Okay, si Nice din. Okay, si Nice. Siyempre din dati ni Jennifer. No? Andito rin. Okay, so natali ko rin. So nawawala yung microphone talaga natin. Battery siguro. Hello, praise. So meron na, nawawala na. Okay, so muli, handa na po ba tayo sa mensahe ni Lord? Amen. So maganda na po tayo spiritually. Pag nawala siguro, ipalit ko na lang. Okay, let us open our Bible. John, or sa 1, chapter 12, verses 1 hanggang 8. So meron po dito sa harapan, pero kung gusto niyo rin basahin sa inyong mga sarili.
Praise siya. Yan, nawawala lang ito talaga. Okay, sige. Basahin po natin sa aklat ng 1, kabanatang 12, mga talatang 1 hanggang 8. Sabay-sabay po natin itong basahin. Kung saan na nagkakilala sa kanyang muling binuhay. Sa mapunan ang dinarano para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Samantalang si Martha naman ay tumutulong sa pag-imigod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pagkamuong galing sa kataas ng servisay na nato at inuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos sinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang bumbahan ng katiyak ng pabango. Ito'y pinili ni Judas Iscariote ang alagaan ng kanunod sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi niya lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga lupa ang pinagbitan? Maaaring umabot sa 300 sa lating bilang ang halaga ng pabango niya. Sinabi niyo ni Judas, hindi dahil siya may malasakit sa mga lupa, kundi dahil siya may nanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pagayaan niyo siya, hayaan niyo inaan niya ito para sa araw ng ating libing. Habang panagoy kasama niyo ang mga lupa, ngunit ako'y hindi niyo kasama habang panahon. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, muli kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ikaw ay aming pong makapiling sa pamamagitan ng iyong mga salita. Turuan mo po kami makinig. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ang iyong mga salita at turuan mo kami na maisapamuhay ang lahat ng ito sapagkat nalalaman po namin na ito'y magdadala po sa amin sa tiyak na kaligtasan. Hindi lamang, Panginoon, dito sa mundong ito, kundi sa pagdating ng panahon na kami lilisan at kami dadako sa buhay na walang hanggan. Bigyan mo po ng karunungan ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng diwa, Panginoon, na gising spiritually upang hindi po namin mapalagpas ang mga mensaheng ito. At patuloy nga, O Lord, ng karunungan na nanggagaling sa iyo ay igawan mo po sa bawat isa sa amin. Maranasan ang iyong dakilang presensya, ang iyong dakilang pagmamahal at katapatan. Patuloy na ikaw ang Diyos na maitaas, mapagpuitan, maluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Okay, so good morning ulit sa ating lahat. And ngayong umagang ito, mga kapatid, tanong ko po, handa po ba tayong matuto? Amen? Handa po ba tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Okay, so alisin po natin yung ating pong sariling karunungan. Okay? Alisin po natin yung pride na once na hindi akma sa ating pong hindi expect, no? Or sa ating pamumuhay. Nawa, mga kapatid, itong mensaheng ito ay tanggapin po natin ng maluwag sa ating puso sapagkat naniniwala po ako na kung saan ito'y makapagbibigay po sa atin ng magandang buhay. No? Hindi lang materially, kasi ang material is temporary lang. So, ang kailangan po natin talaga is yung eternal things na mauwi hanggang sa eternal life. Okay? So, sa umagang ito, mga kapatid, hayaan po ninyo na turuan tayo ng Panginoon, yung humbleness, yung pagpapakumbaba po natin. Gusto ng Panginoon, ayoko, no? Ano ibig sabihin? Gusto ko na maranasan po ninyo yung biyaya hindi lamang sa mga material na bagay. Okay? At ano ba ibig sabihin kanina? Ano ba? Meron akong word na gustong sabihin eh. Hindi ko makuha. Welcome, upo muna kayo. Meron pa ba? Brother, ano, pwede mong kunin yung isang mahabang upuan muna sa Sunday School?
Kasi may mga mesa naman sila doon, no? Para may mga upuan po tayo. Yan. So, kulang na tayo ng upuan. Dati ang dami bakante, no? Ang dami pang wala. Ang dami pang nagpaalam sa akin na hindi makakarating kasi mayroong emergency na mga pupuntahan. Okay. So, baka makalimutan ko, no? Gusto kong saktan yung damdamin ninyo ngayong umagang ito. Okay? Hindi dahil gusto kong awahin ko kayo. Ha? Kumbaga sa isang matigas na bato, gusto kong tugugin ang inyong puso, no? Ang inyong paniniwala upang paniwalaan itong mensahe ng Panginoon. Nawa paglabas ko ninyo mamaya dyan, ay walang magtatampo sa akin. Okay naman? Kasi ito yung mensahe mula sa Panginoon, hindi naman mula sa akin. Kasi na-experience ko din po na saktan ni Lord, no? Pero nung na-realize ko, no, na masarap pala na saktan ni Lord kasi natututo po tayo. Mas masarap mataktan, di ba? Kapag totoo. Okay? Masarap baguhin ni Lord, mga kapatid. Kaya ngayong umagang ito, simulan na po natin yung message ni Lord. Ang message ni Lord sa umagang ito is, paki-forward po, give thanks. Ayun, kanta, no? Give thanks. Magbigay ng pasasalamat. Kanino? Sa Panginoon. Meron akong kilalang church planter missionary. At kilala niyo rin siya. Yung iba siguro kilala rin siya. Kasi isa siya sa nagtayo dito sa simbahan po natin. Itong church planter missionary na ito, wala siyang ginawa sa kanyang buhay mula nung siya'y nakakilala sa Panginoon, kundi magtayo ng simbahan. Okay? Ano ibig sabihin po magtayo? Hindi ibig sabihin na magtayo ng building, kundi magsimula ng gawain. Once na nakapagsimula na ng gawain, nagkakaroon na ng Sunday service, yung kanyang naitayo, ay pupunta uli siya sa ibang lugar. At nakasama ko isang beses sa kanyang isang pagtatanim ng simbahan, pagtatayo sa lugar ng Naik. Within 3 months, sa pagbabalik-balik namin sa Naik, tricycle ang gamit namin from Naik to Bukandala. Grabe yung biyahe namin. Tricycle ang layo. Sino nakapunta na ng Naik? Layo, no? Malayo yung Naik. Okay, ang service po namin ay tricycle. Okay? So, twice a week, pumupunta po kami doon sa lugar sa Ciudad Nuevo, specific place, Ciudad Nuevo, kung nakapunta na po kayo. Parang ganito rin dyan sa looban sa Memphis yung mga bahay. Mas maliit pa nga yung mga bahay doon. Sa gitna ng kabukiran. Nagsisimula pala yung subdivision na yun. So within 3 months, may brothers and sisters na itayo yung simbahan. Nagkaroon na siya ng Sunday service. So balik ako, wala itong ginawang missionary na ito, si Sister Femi. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung pangalan niya. Sister Femi ay walang ginawa kundi magtayo. Hanggang sa Maynila, sa Nabotas, sa Malabon, sa Caloocan. No? Talagang pumupunta po siya para magsimula ng simbahan. At hindi lamang yun, no? Financially, no? Physically, pumupunta siya. Financially, siya rin yung gumagastos. Siya yung nagbabayad ng renta ang lugar. Siya yung magbabayad ng allowance ng mga leaders or pastor doon. At kapag established na yung saka siya nag-isap lang ng support. Ngayon, si Sister Femi ay nasa Canada na. Pero, kahit nasa Canada na siya, continuous pa rin yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. Nagsusupport siya financially sa mga church planter na naturuan niya. So nagpapatuloy yung kanyang paggawa, katulad kay Paul, no? Kung saan siya nakakarating. Kapag tinatanong mo siya kung bakit niya ginagawa niya yon, alam niyo kung ano yung sinasagot niya. Ito yung pagkakataon ko na magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Wow. Yun yung way niya
ng pasasalamat sa Lord. Pero kung titignan natin mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang hindi naiintindihan sa pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. Okay? Maraming tawag dito, misunderstanding about sa pagbabalik ng pasasalamat sa Lord. Lagi kapag sinabing magbalik tayo ng pasasalamat sa Lord, unang maiisip ng tao, pera. Okay? Pera. Kaya ang tingin na marami sa mga Kristiyano mukhang pera. Pero wag naman natin masisi kasi may mga ibang Kristiyano talaga na ginagawang business yung simbahan. Okay? Pero mga kapatid, gusto kong, sabi ko nga sa inyo kanina, gusto kong turuan tayo ng Panginoon Diyos. Gusto ng Diyos na durugin yung ating nakagisnang paniniwala na tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay may mahalagang papel sa pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. Okay? Sa binasa po natin, mga kapatid, ang kwento ng pagbasa po natin doon sa John chapter 12, verse 8, mga kapatid, ay yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo mula doon sa Betania. Bumalik siya. No? Ibig sabihin, pangalawang pagbabalik na yan. Yung first time na pumunta siya sa Bethany o sa Betania, ay nung sinulatan siya ni Maria at ni Martha na ang kaibigan niya si Lazaro ay patay na. Okay? Naalala niyo po yun sa mga nakaraang mensahe ng mga nakaraan. Pumunta sila Jesus Christ pero late na po siya, di po ba? Kaya sabi ni Maria at ni Martha, Panginoon, kung agad-agad sana pumunta po kayo, sana buhay pa si Lazaro. Kasi siguro, may sakit siya noon, malala na. Pero nung dumating si Jesus Christ, patay na si Lazaro. Okay? Pero, yung binasa po natin ngayon, yung time na yon na bumalik si Jesus Christ sa Bethany, ay buhay na si Lazaro. So, maaring dumalaw si Lazaro. Okay? So, dito, mga kapatid, kumbaga sa social media ngayon, sa panahon po natin ngayon, yung pagbabalik ni Jesus Christ ay mainit na mainit pa yung balita. Kaya sa panahon natin ngayon, viral pa. No? Nasa social media pa yung ginawa siguro na pagbuhay ni Jesus Christ doon kay Lazaro. Di ba minsan ganun din po tayo pag may nag-viral 2 to 3 years ago, pag nakita natin ulit, maalala po natin, di po ba? No, kahit matagal na. So, ganun yung nangyari, no? Ikukwento ko po sa inyo. Hindi natin alam kung anong ginawang pasasalamat ni Maria at ni Martha kay Jesus Christ nung buhayin ng Panginoon si Lazaro. Ngunit ngayong bumalik sa kanilang tahanan, malinaw pa sa puso ni Maria kung papaano niya patuloy na pasasalamatan ang Panginoon. Tayo po ba? Patuloy po ba tayo na magbabalik ng pasasalamat sa Lord? Natuloy-tuloy po ba? Kasi hindi naman siguro tayo nakalimot kung sino si Jesus Christ sa buhay po natin, kung sino ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Especially tayo mga Pilipino. Anong attitude meron tayo kapag nagagawa ng mabuti ang ibang tao sa atin? Anong tawag doon? Meron tayong utang na loob. Okay? Pero gusto kong sabihin po sa inyo dito, yung napakahalagang pagbabalik ng utang na loob na dapat po na nakakalimutan na natin ay nakakalimutan natin magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Sa tao nahihiya tayo pero sa Lord hindi. Tama po ba? Diba? Colossians chapter 2 verse 8, nilagay ko po dyan, balikan po natin yung verse na yan. Pag-forward po. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandarayan ng ayon sa mga tradisyon. Okay, tradisyon ng mga tao at mga lituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Utang na loob is tradisyon yan. Yun yung nakagisnan po natin, na kapag may gumawang mabuti po sa atin, kailangan magbalik tayo ng utang na loob. Diba? At kapag nagbabalik tayo ng utang na loob sa ibang tao, mas hinihigitan pa natin. Tama po ba? Kapag mayroong party, nagbigay sa iyo yung kapitbahay ng spaghetti. Di ba ba?
Ano na sa isip mo? Pag nagka-party din ako, tatanawin ko ng utang na loob. Hindi lamang spaghetti, may lumpiang siyangkay pa, may biko pa. Di ba ba? Ganon tayong mga Pilipino. Di ba ba? Kapag may gumawa sa atin na mabuti, gusto natin na higitan natin yung ginawa mabuti ng ibang tao. Pero nakakalungkot, pagdating sa Panginoon, nababawasan pa. Hello? No, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Sa pool. Okay, anong ibig kong sabihin? Tingnan niyo ha. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Lagi mong tatandaan, kasama yan sa Ten Commandments ni Jesus Christ sa mga Israelite people noong panahon ng Old Testament time. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ng araw ng pamamahinga. Okay? 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng 6 days para tapusin lahat ng ating gagawin. Okay? Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, grabe no, pati alagang hayop, mamamahinga din. So, nakakalungkot no, sa panahon natin ngayon, kahit Sunday yung kalabaw nag-aararo. Okay, hindi naman siguro no? 6 na araw kang nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dapat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit, na mahinga ako sa ika-7 araw. Kahit ang Diyos pala na mahinga din, di po ba, nung ika-7 araw. Kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay, nakita po ninyo, mga kapatid, ang ibig kong sabihin. Bakit may mga Kristiyano na gustong tumalaw ng utang na loob sa Diyos, pero yung mahalagang utos ng Diyos, wala ka nung Sunday? Tignan mo yung katabi mo. May mga Sunday ba yan na wala? Ang linaw di po ba? Ang linaw ng sinabi ng Panginoon. Utos ng Panginoon. Tayo ba sa pag-Sunday maghapon? Diba nagsimula tayo ng 9, pwede na tayo umuwi before 12, di po ba? Ilang oras lang? 2 to 3 hours lang. Asan yung pasasalamat natin yung kay Lord? Asan yung utang na loob natin kay Lord? Pastor, sasabihin natin, binago na ni Lord yan, Old Testament time yan, para sa mga Israelite people yan. Okay. Matthew 22 verse 37. Old Testament hayaan na natin yun. Kung Old Testament time na yun Ang sabi ng Panginoon, yung 10 Commandments na yun, ginawang 2 na lang nung New Testament time. Kasi dito sa 2 utos na ito, napapaloob na lahat nung 10 Commandments. Yung huwag kang mangalunya, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, napapaloob na yan. Bakit? Number 1, ang sabi sa Matthew 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. So, ibig sabihin, buo. Okay? Buo. Walang bawas. Kung buo na minamahal mo ang Panginoon, dapat uunahin mo ang Panginoon. Amen? Amen? Bakit wala ka ng Sunday? Sabi mo sa kanabi, bakit wala ka ng Sunday? Minsan isipin na lang natin, naglalambing lang si Lord sa atin na, di ba ba sa Sunday, pwede ba makita kita sa simbahan? Parang lambing na ni Lord na Ano ba ang dahilan, no? Kung titignan po natin mga kapatid, ano ba ang dahilan? Bakit kailangan natin magbalik ng utang na loob sa Panginoon? Bakit kailangan natin sumunod sa Kanya? Bakit kailangan unahin natin sa Kanya? Kasi inuna tayo ng Panginoon. Na dapat tayo yung magsasacrifice, na dapat tayo mapaparusahan, na dapat tayo mag-uuwi sa kamatayang walang hanggan, pero sinakripisyo ng Panginoon ng Kanyang buhay para sa atin. Yun yung nakakalimutan ko natin. Na more than material things,
yung ginawang kabutihan ni Lord sa atin, pero hindi natin kayang ibalik ng pasasalamat. Mahalagang utos ng Panginoon lang, di ba? Wala nang inihiling ang Panginoon sa atin, di ba? Kapag nagawa naman natin mahal si Lord, automatic na kasi yan eh. Yung mga bagay na gagawin natin ay power ng kabutihan lamang. Meron akong nilagay dyan eh, yung inaawit natin palagi. Kung familiar po kayo dyan, paki-forward po. Kung saan yan, kung pwede mong kantayin natin o pwede rin basahin natin. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my complaints, joy and the pain, I'm making them yours. Meron ba ba? Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a praising sacrifice. Lord, I offer my life. Asan na yung Lord, I offer my life? Di ba? Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ko kayo sinasaktan, hindi ko kayo pinaparinggan, hindi ko kayo hinuhusgahan, tinuturuan ko po kayo. Kung papaano tayo magbalik ng tunay na pasasalamat sa Panginoon. Kung papaano tayo, hindi hinihintay ng Panginoon na tumanaw tayo ng utang na loob. Kasi never po natin talagang may babalik yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Never, mga kapatid. Kaya kung titingnan nyo si Maria, mga kapatid, katulad ni Maria, ang sino mang tumanggap ng malaking pagpapala sa Diyos ay maghahanap din ng malaking bagay ng pagkakaloob sa Diyos. Kung nare-realize po natin, naintindihan na po natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa atin, kung anong klase, kung gaano kabuting ginawa sa atin ng Panginoong mga kapatid. Sabi ng isang manulat, di ko na nailagay dyan, no? The sides of our thanksgiving reflect the sides of blessing that we receive from God. So ano ibig sabihin nun? Mahihiya tayo na magbigay ng maliit na paglilingkod sa Panginoon o pasasalamat sa Panginoon. Kasi once na naintindihan mo yung laki ng kabutihan ng Panginoong Diyos na ginawa sa iyo, mahihiya ka na magdala, di ba? Na maliit. Di ko sinasabi hindi tatanggapin ni Lord yung maliit na i-offer mo. Pero bilang pasasalamat ko sa Panginoon, ikaw na mismo ang mahihiya. Tama? Kung sa trabaho, hindi ka pwedeng umabsent. Tama? Kung sa trabaho, eskwela, hindi ka pwedeng mali. Pero bakit sa simbahan? Okay lang na wala ka. Okay lang na mali ka. Amen? Hello? Sino dito yung natatamaan lang yan? Diba? Sabi na, Lord, I offer my life to you. Yung oras nga lang, hindi mo maibigay ka, Lord, yung buhay mo pa. Mga kapatid, hindi ko sinasabi maging perfecto po tayo, pero pilitin daw natin. Isa pang buhay mo. Gawin mo, kaya naman, di ko ba? Ha? Kaya naman eh. Ha? Hindi ako naniniwala na hindi mo kaya. Hindi mo lang na-appreciate yung ginawa ni Lord sa iyo. Kaya hindi ka nahihiya. Hindi mo nakakaalala kung gaano kabuti ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya okay lang. Di ba? Okay lang. Ganito lang i-offer ko kay Lord. Bakit? Kung titingnan po natin, yung binasa po natin kanina, mga kapatid, hindi mahanap ni Maria. Bakit napakalaki, mga kapatid? Yung kailangan ibigay ni Maria kay Lord. Mga kapatid, kung titingnan po natin, yung pabango na ibinuhos ni Maria doon sa paa ng Panginoong Jesucristo, alam niyo ba kung magkano sa panahon po natin ngayon yung presyo nun? $15,000 US. Kasi nung time ng panahon ni Jesus Christ, ang pangangalakan ng panahon na yon ay mga pabango talaga. Okay? Kasi ang pabango maraming gamit ng panahon nila. No? Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, di po ba? Nung nasa libingan siya after na mamatay sa krus, pumunta yung mga kababaihan doon para sana punasan siya ng pabango para hindi umalingasaw yung katawan. Ha? Bakit kaya naibigay ni Maria yung ganong klaseng mamahaling pasasalamat sa Panginoon?
Kasi mga kapatid, na-realize niya, mga kapatid, na walang kapalit o walang halagang may tutumbas yung pagkabuhay ng kanyang kapatid. Yung mamahaling pabango na yon, wala yun sa harapan ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoon. Okay? So sana ma-realize po natin na hindi pera lang yung pinag-uusapan natin, hindi material na bagay lang pinag-uusapan natin. Yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Totoo nga ba na talagang na-appreciate po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin at nagsusumikap tayo, naggawin din po yung best po natin ha. Hindi tayo nahanapan ng perfecto ng Panginoon, hindi tayo nahanapan ng malaki. Pero yung best lang po sana natin. Try natin yung best natin. Hindi lang okay lang na nagsisimba ka. Nagsimba naman ako eh. Diba? Hindi lang ganun lang dapat yung buhay ng isang Kristiyano na nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Hindi natin kayang bayaran. Uulitin ko po ha. Hindi natin kayang bayaran yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Kahit gaano kalaki ibigay mong tithe pagdating ng Sunday, yung offering, kahit nakadami ang oras mo spend mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo kayang bayaran yung kabutihang ginawa ni Lord. Pero as halimbawa, magbigay ako ng example. Meron tayong magagawa. Kasi last Sunday, sabi ko, paano tayo mag-serve kay Lord? Dapat kapag nag-serve na tayo kay Lord, hindi na tayo dapat nakafocus kung ano yung makukuha po natin. Nakafocus na po tayo kung ano yung kayang ibigay po natin. Hindi ka nagsisimba sa simbahan kasi lagi kang hinihingi kay Lord. Dapat nakafocus ka, nakatingin ka kung ano yung magagawa mo sa mga katabi mo o sa simbahan. Example nito, no? Example ko lang po. Marami naman tayong magagawa. No, yung pagbabalik ng kabutihan kay Lord. Example ko na lang yung boss ko. Okay? Yung boss ko, siya yung pinaka-pangalawang mataas sa kumpanya po namin. Okay? Siya yung dahilan kung bakit hindi ako matanggal-tanggal sa trabaho. Kasi naging close kami nung boss ko sa trabaho. So maraming beses na every December, 5 years na ako sa trabaho, every December nagtatanggalan. Pero ako hindi ako matagal-tanggal. Kasi dahil dun sa boss ko. Hindi lamang dun sa trabaho, tumutulong din siya financially sa amin, especially nung transplant joining ni Sister Maggie. Ang dami, hindi ko na maisa-isa yung kabutihan ginawa niya sa buhay ko. And then one time, may isang nagbukas na restaurant sa Pasay Libertad. Sabaw yung pangalan ng restaurant, Bulaluhan sa Pasay. So sabi siya, saan tawag niya sa akin, Pard? Sabi niya, may bagong bukas na Bulaluhan dyan sa Libertad. Kain tayo mamaya. So sa madaling salita, kumain kami, pumunta kami dun sa restaurant, hapunan. Order kami, sabi niya, Brad, mag-CR lang ako. Okay, sabi niya, mag-CR ka. Pagka-CR niya, pumunta ako sa counter. Binayaran ko yung kinain ko namin. Mga kapatid, kahit bayaran ko yung kinain po namin, yung sample ko lang ito, kahit bayaran ko yung kinain po namin sa oras na yon, hindi ko kayang bayaran o tapatan yung ginawa niyang kabutihan sa amin. Pero ginawa ko yung best ko. Bilang hindi pagbabalik ng bayad, kundi pasasalamat. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Amen? Hindi naman kailangan lakihan niya, di ba? As long as galing sa puso mo, gawin mo yung best mo, gawin mo na. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, sa paligid mo, ginagawa mo yan sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, number 1, paki-forward po. Lesson that we learn in giving. No? Lesson, ito na po. No? Matututunan po natin kung bakit tayo nagbibigay. Number 1, giving to God is a humble way of saying, thank you, Lord. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Hindi natin kayang bayaran. Kaya mo bang ialay yung buhay mo, Carlo, ipako sa krus?
para bayaran mo lang yung ginawa ni Jesus Christ na ipinabot sa krus para sa'yo. Hindi, di ba ba? Ha? Ang pagbibigay mo sa Panginoon, paglilingkod mo, kung ano man yung ginagawa mo, ay nagsasabi lang na, thank you, Lord. Salamat, Lord. Diba? Na-appreciate mo yung kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. So, kung titignan po natin, katulad ng ginawa ni Mary, napakamahal ng pabango na yun. Di ba ba? Na kung titignan po natin, ang mahal. Expensive. Pero mga kapatid, yung halaga nun, wala. Okay? So, walang amount na pwede natin gawin, mga kapatid. Kasi bakit ganoon na lamang yung pasasalamat ni Maria? Kasi siya yung nakawitness unang-una yung miracle ni Jesus Christ na bumuhay ng patay. Nakita niya mismo, dito ba? And then tayo, hindi na natin kailangan makakita pa ng isang bangkay na nabuhay. Kasi nakita na po natin di ba ba sa aklat ng salita ng Panginoon Diyos. Kasi kung tayo naniniwala sa Diyos, paniniwalaan po natin itong nakasulat sa Bible. Amen? So Lord, pwede ba? Buhay mo muna si ganito, maniniwala ko sa hindi naman siguro, di ba? Kasi baka pag binuhay niyo, matakot ka pa eh. Di ba? Sino dito yung nasa isang buwan na nasa cemetery man sa buhay? Lord, pwede ba buhayin mo siya? Para makita ko lang yung miracle mo, magpapasalamat ako sa iyo. Baka pag binuhay ni Lord, tumakbo ka, matakot ka, hindi mo alam kung saan pupunta, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi man natin makita, pero dapat maniwala po tayo. Amen? Dapat maniwala po tayo mga kapatid. No? Tandaan po natin yan yung gift po natin, yung pagbibigyan natin sa pasalamat sa Panginoon, bali wala lang yun. No? Pero huwag natin isipin na walang halaga yun, dapat lagi isipin. Kaya tayo nagbibigay kasi bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Okay? Hindi natin matatalo ang Diyos sa pagkakaloob. Never. Kasi ang Diyos hindi huminto yan. Never huminto si Lord ng pagbibigay ng mabuti sa atin. Kinaniniwala dito. Hindi nagsasawa si Lord. Kapag humihingi tayo, hihingi ka na naman, hindi mo marinig yan kay Lord. Never na mahihinto yung biyaya na nanggagaling sa Diyos. Pero tayo, di ba? Kapag may nagbibigay tayong tulong, nagre-reklamo na tayo, di ba, kapag paulit-ulit. Humingi ka na kanina. Binunuwag ka na kanina eh. Tayo, may limitation. Pero si Lord, unlimited, mga kapatid. So, kung gusto talaga natin na magbalik ng pasasalamat sa Lord sa kanyang kabutihan, kung wala tayo financially, kung mahina tayo physically, no? Kung mahina rin tayo mentally, anong gagawin lang natin? Romans chapter 12, verse 1, ang inintay ni Lord sa atin, mga kapatid, is, sabi ni Paul, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, habag, mercy ni Lord sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog, isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. I-offer natin yung ating buhay sa Lord, holy and acceptable. Paano tayo maging holy ng kasi hindi tayo perfect? Diba? Sumunod sa kalooban ng Diyos, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ba natin yun? Wala kang pera, yung buhay mo na lang. Diba? Hindi naman hinahanap ni Lord yung pera mo eh. Ha? Ang hinahanap lang ni Lord, yung puso mo na handang mamuhay ayon sa kalooban niya. Kaya tayo nandito di po ba? Para matuto. Tama? Kumbaga sa ospital, tayo ay pinapagaling. Kaya tayo nandito. Amen? So, huwag naman natin isipin na, ay, sinatan ako ni Lord sa minsahin niyo. No. Pinapagaling ka ni Lord. Para ka nasa eskwelahan din, tinuturoan ka ni Lord. Ang kailangan mo na gawin, makinig at sumunod, mga kapatid. Number 2, lesson na matutunan po natin dito sa giving. Okay? Katulad ni Mary, grab her greatest opportunity to offer or give the best to God. Okay? Best. No?
Sa tagpong ito, mga kapatid, nakita po natin, di po ba si Judas? Di po ba sabi niya, Lord, bakit hindi na lang natin ibenta? Bakit di mo na ibenta yung pabangong yan at itulong na lang sa mga dukha? Pero ang totoo, para sa pansarili ni Judas. Okay? Para sa pansarili niya, mga kapatid. Hindi sayang, sabi ng pag-forward ko. Para mabasa lang natin. John 12 verse 5. Bakit hindi na lang pinagbili ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilihan? So maaaring umabot sa 300 sa lating pilang ang halaga ng pabango yun. No? Ang mahal sobra, di ba? 300 sa lating pilang. Kaya sinasabi ko sa inyo sa panahon po natin ngayon, 15,000 yung price ng pabango ngayon. Kaya nagkaroon ng si Judas. Okay? Ang sabi ng Panginoon, John 12:6, sinabi ni ni Judas, hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya magnanakaw siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madala siyang kinukupitan. Ito, biruin niyo si Judas pa pala yung treasurer. Grabe, no? Okay. So, paano naman natin ngayon? Hindi naman nalalayo pagdating sa gobyerno natin, no? Okay. Yung bagong balita, irrigation, di po ba? Na pagtakot ni Bongbong Marcos, yung senimento na doon sa irrigation DK, di ba? Ampaw, pag ginanon mo, saan ka nakakita ng semento? Pag dinakot mo, maduduro. Di ba? Asan na? Kinupit, di ba? Binulsa. So sa panahon natin ngayon, huwag natin gayahin yun, no? Ha? Mga kapatid, sa halip, gawin natin yung best po natin. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon po natin, kapag dumarating yung mga opportunity na magbigay tayo ng pasasalamat natin sa Lord, i-grab na natin. Huwag na nating palagpasin, mga kapatid, no? May mga times na kumakatok yung opportunity po sa atin na magbalik ng pasasalamat sa Lord, gawin na natin iyan. Huwag natin sayangin. Minsan may mamalaking opportunity. Huwag mong tignan na mahirapan ka. Naalala ko, between 2010 2015, may isang pastor at ang kanyang asawa nangusap si Lord. Ang pangusap ni Lord sa kanila, magtayo ng simbahan. Hindi ko maalala eksakto kung ano yung year yon. Pero yung pastor na yon, kilala niyo po, pati asawa niya. Ha? Sino kaya yon? Pastor Freddy sa kasi Sister Miley. Kapag nagbibigay ka sa illustration, ayoko kumuha ng hindi nyo kakilala. Gusto ko rin talaga makita nyo na nangyari. Ha? Para maniwala kayo. Kasi mag-example ako, hindi nyo kakilala. So tingin nyo ba, maniniwala kayo ng 100%? Hindi, di po ba? So anong nangyari yun? 2010, between 2010-2015, si Lord sabi sa amin, magtatayo kayo ng sarili niyong simbahan. Kasi noong time na yun, palipat-lipat po tayo eh. Diba nakailang lipat po yung church building, yung pinagkalausan ng gawain. So, tinawag namin yung mga leaders, naalala ko pa sa bahay nila, Brother Rohel, Sister LB. Lahat ng leaders, wala pang mga primary leaders kasi wala pa tayo sa G12. Nagkatipon kami doon, nag-usap kami na magkakaroon ng contribution, mag-iipon kami, pero walang nangyari. Kasi yung iba, hindi nila grinab yung opportunity. Natatakot sila na magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. And then, 2017, so big isang, hindi ko rin maalala kung ang exact noon. Nasa barangay na po tayo noon. No? Doon na tayo nagkakaroon ng gawain sa may ALS. Tinawag po ulit namin yung mga leaders. Kasi ayaw namin, yun ang sinabi ni Lord sa amin ni Sir Miley, magkakaroon kayo ng sariling simbahan. Nung time na yun, binigay na sa amin ni Lord yun nung nasa harapan ng bahay ni Brother Peter yung simbahan. Pero hindi pa namin na kasi nakita po namin yung, beto nyo, 500 pesos sa victim lobby ko noon. Paano makapagtayo ng simbahan? Di ba? So, siguro, in time, due time, binigay na ni Lord. To make this story short, kaharap namin yung mga leaders, sabi namin sa mga leaders, magkakaroon tayo ng contribution. Kaya natin na magkatayo sa simbahan, kaya nyo ba 5,000 pesos bawat leader?
Biro nyo, wala pang 10 yung leaders, 5,000. Saan mapupunta ang 50,000? Magpapatay ng simbahan. Bibili ng sariling lupa. Okay? So make this story short, yung ibang mga leaders ginrab yung opportunity. Hayaan niyo ako na bakit ginraban. Sabi namin sa akin, encourage namin sila na dito sa loob ng Mercury's, kung tayo makapagtatayo ng simbahan ng sarili po natin, tayo lang yung magkakaroon ng sariling simbahan na walang sponsor. From Koreano o kung ano mga nag-sponsor para magpagtayo po natin. Ginrab din ang opportunity. Mga kapatid, kung titignan niyo yan, yung pintuan na yan, yung mamahaling pintuan na yan, Pastor Edo po yung nag-donate na. Palagpakan po natin. Si Pastor Edo po, hindi pa siya pastor noong time na yun. Okay? Hindi pa. Kaya every time mga kapatid, kaya nga, kung titignan po natin, di po ba? Kapag may mga opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon, i-grab kagad natin. Bakit? Kasi tayo ay makakasama doon sa history. Maala. Kaya every time na pumapasok ko sa pintuan, Pastor Edo to. Pag nakikita ko itong pintura na to, Sister Elby to. Sister Elby, kahit pati na Sister Elby, naalala ko kapag nakikita ko yung pintura na yan, Sister Elby. Kapag nakikita ko yung bubong na yan, Sister Maggie. Yung mga bakal na yan, nandiyan siya, yung bubong na yan, Sister Maggie. Kapag nakikita ko yung mga papong yan, Brother Peter. No? Okay? Yung mga Sister Ruby, yung mga nagbigay, di po ba? Kasi nag-drop sila ng opportunity. Hindi mahalaga kung gaano kalaki yung ibibigay mo. Tama po ba? Amen? At dahil ginrab niya yung opportunity, nakita po niya yan, for the first time in history, kahit tayo mawala sa mundong ito, nakapagtayo na tayong simbahan na wala tayong sponsor. Amen? Palagpakan naman natin siya. Kapag nakikita kong drum set na to, Brother Renier. Okay? Si Brother Renier po yung nag-donate niyan. Asawa ni Sister Jing. Kapag nakikita ko itong instrument na to, WLT. Okay? Nakita niyo po, di ba, na ang sarap, di ba, na pag pumapasok ka sa simbahan, may nagawa kang kabutihan sa Panginoon. Amen? Ang sarap, di ba, na mayroon kang naiambag sa kabutihan ng Diyos. Kaya mo ginawa yon kasi naramdaman mo na unawaan mo na mas maraming ginawa si Lord sa iyo. Pero kung gagawin mo yung best mo, magbibigay ka, hindi dahil bayaran yung ginawa ni Lord sa iyo, kundi bilang pasasalamat sa Panginoon. Amen? Huwag natin kayaan, mga kapatid. No? Yung opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung magbigay tayo, sabi mo sa katabi mo, lakihan mo naman. Kapag nag-spend ka ng time sa pagpa-Bible study, tagalan mo naman. Kasi lagi tayo nagmamadali, di ba? Okay na, isa lang. Pag nag-evangelism tayo, kapag may na-Bible study tayo isa, okay na yan. May re-report na tayo kay Pastor. Di ba? Hindi, mga kapatid. Kaya naman. Huwag niyo kung maano ha, hindi lang pera yung gusto ibalik natin kay Lord. Kundi yung mga lakas po natin, talino po natin. Di ba? Kapag nakakita tayo na nangangailangan ng magbuhat, tulungan natin ang kabutihan natin. Kapag nakita tayo mananampalataya na naghihirap, wala makain, tulungan natin kung ano yung best po natin, yung ginagawa po natin. Amen? Huwag tayong manghinayan. Kasi tayo rin yung mapapakinabang dun eh. Kasi every time yung mahirap na tinulungan mo, kapag umaangat na, ako yan. Naalala ko tuloy yung pinsan ko. Nung time na hindi pa siya marunong maglaro ng chess, ako yung nagturo sa kanya. Pero nung mas magaling na siya sa akin, hindi niya aminin na ako nagturo sa kanya. Hayaan niyo, mga kapatid, kung hindi nila aminin na sila yung ikaw yung naging daan, bakit umunlad sila, hayaan nila. Kasi yung ginawa mo, ay hindi para sa iyo di ba? Yung ginawa mo para sa Panginoon. Mas masarap, mga kapatid, yung biyaya ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos kaysa sa isang material na bagay na ibabalik sa iyo pasasalamat ng bukas wala na. Yun naman libo, ngayon wala na bukas. Hindi mo na maalala, di po ba?
So tinuturuan ko po kayo mga kapatid. Meron akong kakilala na isang pastor na nagkwento sa akin. Sabi niya, meron daw yung pastor na isang membro na faithful sa tithe. So ang kanyang tithe every month, 50 pesos. Kasi kumikita lang siya ng 500 pesos. Nung lumaki yung kanyang sweldo, naging 5,000 pesos, magkano 10% nun? 500 pesos. So nung nakita ng pastor daw na faithful yung lalaki, ang ginawa ng pastor ay pinanalangin niya yung membro na yun. Lord, pagpalain mo itong taong ito kasi faithful siya sa pagbabalik ng pasasalamat sa iyo. Aba, nung pinag-pray ng pastor yung member na yun, yung kanyang sweldo monthly naging 50,000 pesos. Alam niyo nangyari? After 3 months, sabi ng membro, Pastor, may sasabihin sana ako sa inyo. Ba? Ano yun? Nahihirapan ako mag-tithe ng 5,000 pesos. Ang laki. Ang sabi ng pastor sa kanya, hayaan mo, pag-pray ko na lumituloy sweldo mo. Totoo yan, di po ba? Kapag lumalaki yung sweldo natin, parang nagiging malayo. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kung ano, sino yung hindi mapagkakatiwalaan sa maliit lang, ay hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya minsan hindi ka pinabiyayaman. Sabihin mo sa tabi mo, kaya hindi ka pinabiyayaman eh. Ha? Kasi sa maliit pa lang, di ba, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Di ba? Paano nangyari yun? Di po ba? Paano nangyari yun? Tapat naman siya nung 50 pesos lang. Alam niya na 10% yun, 50 pesos pag 500. Pag 5,000, 500 pesos. Pero nung 50,000 na, natakot na siya. Ayaw pa niya lumaki ng 100,000, di ba? Lumibak na. Ganun nangyari sa atin, di ba? Pagdating ng sweldo natin. Kaya mapalad ako, hindi blessed din ako sa mga anak ko, no? Kung ano yung sweldo nila sa isang buwan, kung ano yung para sa Panginoon, pinibigyan nila sa Panginoon. Kahit mga bata pa sila, yung napapamaskuhan nila. Siguro nagtanong din sila sa amin minsan, di ba, bakit kailangan ibigay sa simbahan yung 10%, yung para sa Panginoon? Kasi simula sa bata pa lang tinuruan na, kaya mo sila nagkatrabaho, hindi na question para sa kanila. Nakunawa di ba? Ang pagbabalik sa Panginoon talaga, yung best. Kasi kahit yung mga Israel people, nung panahon na nag-offer sila ng mga tupa, mga kambing nung panahon na yun, nagsabi rin ng Panginoon, ang inyong mga handog ay hindi ko na kinalulugnan. Bakit? Kapag nag-ahandog mga Israel people, yung mga tupa kulang ng paa, kulang ng buntot. Diba? Kaya ganun din tayo minsan, diba? Dapat ma-realize po natin yung giving, doon din naan yung blessing. Ha? Kulitin ko po, no? Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Okay? So, mga kapatid, kapag may opportunity, mga na pino-offer na sa atin ni Lord, pinapagawang gusto ni Lord na gumawa kang mabuti, grab mo na. Huwag mo na paglagpasin. Baka mapalagpas mo yan. Okay? Lastly, number 3. At sabihin natin opportunity, no? To give God the best we can give. Kapag may opportunity, ibigay na natin sa Kanya yung best natin. Number 3, giving to God is our Christian. Dapat ma-realize natin sa umagang ito, no? Ang pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon ay atin pong responsibilidad. Duty po natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya sabi sa kanta, bless the Lord, oh my soul. Di ba yung kanta yun, mga kapatid? So paano natin mabibless si Lord, mga kapatid? Paano natin mapapasalamatan ang Panginoon, mga kapatid? So, katulad ni Judas, huwag natin gayahin siya, di ba? Hindi na nga kanya, gusto pa niyang kunin. So, nung time ni Judas, hindi niya naranasan yung magandang buhay. Sa buong buhay po niya, dahil hindi siya nagbalik ng pasasalamat sa Panginoon, sa buong buhay po niya, hindi siya nag-bless. Nauwi pa sa kamatayan yung buhay. Biruin mo, tinawag niya siyang alagad ng Panginoon, pero never siya nag-bless kasi hindi siya nakikinig eh. Hindi niya naunawaan yung pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. Gusto niya, nakafocus siya lagi kung ano yung gusto ibigay sa kanya, yung makuha niya. Dapat huwag tayong ganon. Ha?
Bilang isang Kristiyano, mga dapat maunawa tayo, sinabi ng Panginoong Jesucristo to. Acts chapter 20, verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, sabi ng Panginoon, ipinakita ko na sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Okay? Dapat ma-realize po natin, no? Tayong malalakas, tayong pinagpapala, tayong tutulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihina. Okay? Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesucristo. No? Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Paano nangyari yan, Pastor? Ako na ngayon nawawalan. Ako pa yung magpapala. No. Ha? Mga kapatid, dapat natin ma-realize yan. Every time we give. Yan. Sa wikang English, it is more blessed to give than to receive. At mga kapatid, sa buhay po namin, sa 16 years ko bilang isang pastor, mga kapatid, sa pagbibigay, yung una namin natutunan, never kang mawawalan. At kapag hindi mo natutunan yung giving, hindi mo mararanasan yung tunay na kaligayahan. Ang sarap tumulong. Ang sarap gumawa ng mabuti. Ang sarap magbalik ng papuri pasasalamat sa Panginoon. Kasi kapag nagbibigay ka sa Panginoon, yung oras mo, yung lakas mo, yung financial mo, pinapalitan ni Lord ng kapayapaan. May problema ka, pero hindi ka nalulungkot. Andoon pa rin yung kagalakan. Kasi nauunawaan mo na kahit nandiyan yung problema, kasama mo pa rin ang Diyos. Naalala yung kantang Footprint in the Sun? Kaya nag-iinip siya, di ba? Nung una, 4 at 2 pares na paa, yung naglalakad doon sa buhanginan, footprint, 2 pares. Pero maya-maya, naging isang pares na lang. Akala niya, iniwanan na ni Lord yung tao. Hindi pala. Ano nangyari? Bakit isang pares na lang yung footprint na yun? Kasi buhat-buhat na ni Lord yung tao. Ano niya ibig sabihin? Mga kapatid, andyan man yung problema sa buhay mo, pero hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen? Kaya magpatuloy po tayo, lagi natin tatandaan. Duty po natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Naalala ko ito, sinabi ng Panginoon sa Kristo dun sa babae, no? Pag-forward po. Sabi sa Marcos 14 verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ng magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pagkalala sa kanya. Hindi na makakalimutan. Gusto niyo ba na pag namatay kayo, yung kapuriputan mo yung maalala ng tao? Kapag sinabi, si Jennifer yung kuripot. Gusto niyo ba yung maalala ng next generation? Hindi po ba? Dapat ngayon pa lang buhay pa tayo, yung lagi nating ginagawa magmabuti. Kapag sinabi ang pangalan mo, yun yung mapagbigay di ba? Yun yung maganda. Yung mga ganun di ba ba? Yun yung magbigay. Di ba ba? Tandaan po ninyo, ang kabutihan hindi magtatapos doon sa time na gumawa ka ng mabuti. Hanggang sa next generation. Kaya hanggang ngayon, yung lolo ko, pag sinanong mo doon sa probinsya, si Nardong Baka. Bakit? Kasi pinagpalit niya yung mga lupa namin sa Baka. Sabi, no? Ilang tari ng lupa, mahilig kasi sa Baka. Anong nangyari sa Baka? Namatay lahat. Pero yung lupa hanggang ngayon nandun pa. Alam mo kung ano ibig sabihin, mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, duty po natin, nabantayan po natin sarili na magbalik lagi ng pasalamat sa Panginoon. Na makita tayo ng mga tao, mga kapatid, na kahit mawala man tayo, maalala pa rin po natin nila na yung kabutihan na ginawa. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? So ngayong umagang ito, mga kapatid, check po natin yung buhay po natin. May tanong ako sa inyo before tayo magtapos. Pabigat po ba sa atin yung pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon? Meron pa po ba sa inyo kapag nagbibigay para bang ang bigat-bigat ng loob?
Yung parang pagdating ng offer, yung parang yung paa niya, hindi niya maiatbang, sayang to Pambili ko ng 1 kilong bigas to mamaya. Diba? Meron pa ba sa inyo yung ganun dito ngayon? Sana wala na. Kasi kapag nagbigay tayo sa Panginoon, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, sik-sik, lig-lig, nag-uumap. Sabi nga, yung patotoo ni Jennifer kanina rin, diba? Yung ways ni Lord, hindi katulad ng ways po natin. Yung plano po natin, hindi ganun yung plano ni Lord. Mas maganda yung plano ni Lord. Actually, siguro madlang yung ayaw ko kasi mag-ibang bansa din si Jennifer eh. Hindi lagi ko sinabi, bakit yan? Minsan nag-drive ako, sakay ko siya, bakit dito ka na? Kasi nalulungkot ako bilang isang tatay. Di ba ba? Yun yung pakiramdam ng isang tatay. Pero sabi nga niya kanina, let your will be done. Kung ano yung kalooban mo, Lord, yun yung masunod. Number 1, ano yung number 1 mga kapatid? Na lesson po na tutunan po natin. Pakibackward po, number 1 lesson. Giving to God is a humble way of saying, thank you, Lord. Wala tayong may pagmamayabang. Lord, nagbigay ako. Lord, ginawa ko ng lahat. Binigay ko lakas ko, talino ko, no. Hindi tayo pwedeng magmayabang sa Lord. Kasi hindi natin pwedeng tumbasan yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Ang ginagawa po natin, bakit tayo nagbabalik na pasalamat sa Lord? Kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Number 2, grab the greatest opportunity to offer or give best to God. Kapag dumating opportunity, na andyan yung opportunity, dumakatok na gumawa ka ng mabuti, grab mo na yun. Huwag kang magdalawang isip na gumawa. Amen? Kasi kapag mabuti, gusto na mabuti ng Diyos. Number 3, giving to God is our Christian duty po natin yan. Duty po natin yan, Malakay chapter 3:10. Duty po natin magbigay. Pero kapag nagbigay tayo, ang sabi ng Panginoon, promise niya, bubuksan niya ang pintuan at durungawan ng langit. So salamat sa Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang puso ng nakinig at handang magsakamuhay ng mga mensaheng ito sa kanilang mga buhay. Lord, maalala po namin lagi, Panginoon, na wala po kaming kakayanan na bayaran o higitan pa yung kabutihan ginawa mo po sa amin, Panginoon. Nawa bilang isang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kaya kami magbabalik ng pasasalamat sa iyo, kaya kami magbibigay sa iyo para masabi sa iyo, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat, kung paano kami na-appreciate po namin yung ginawa mong kabutihan mo po sa aming Panginoon. Salamat po muli, tinatas ko po sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon, good morning po ulit. Tumako na po tayo sa ating pagbibigay. Yan, samahan niyo po akong umawit yung kaninang kanta. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the wind say, I am
muna natin ipag-prayan tayo sa inyo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na walang katulad at walang hihigit sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na palagi ka namin kasama sa buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord, na ikaw lang po ay higit na at sobra-sobra na po sa buhay namin. Na lahat po ng pangangailangan namin ay sa iyo lang po namin matatagpuan. Maraming salamat din po, Lord, sa mga taong ginagamit mo po para maging pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy mo silang i-bless, Lord, at palakasin nang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala. At maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na tapat na ipinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. I-bless mo po, Lord God, yung tithes and offering, Lord God, palaguin mo po nang magamit po sa mga pangangailangan at gawain ng iyong simbahan. At ikaw na po, Lord God, ang bahalang magbalik sa kanila ng higit pa at sobra-sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Maraming salamat po, Lord God, ipinagkakatiwala na po namin lahat sa iyo. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na paborit, pasasalamat, pagsamba at pagdakila. Sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ating pangwakas na awit, mga kapatid, maaari po pa tayong tumayo. Sama-sama umawit sa Panginoon. And salamat rin sa kanyang message. It's our humble way though. Sa pagbibigay. First point. Second is to grab every opportunity to give our best, Panginoon. Kailan hindi natin matatapatan yung binigay niya sa atin, yung pagmamahal niya, yung ginawa niya. Pero, thank you, Lord, you're reminding us na to give kung ano yung kaya natin, yung pinaka-best natin. And the third point is, it is our duty as Christian, bilang tagasunod ni Kristo, sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang example, to give thanks, to give our best, Panginoon. And as we sing, God, who you say I am, is what we are. Lost, but he brought
is free. Love is free indeed. I'm a child of God. Decided my father's house and my father's house. There's a place only I'm a child of God. Decided I'm chosen not forsaken. I'm chosen not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. Oh, I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Tayo po ay yumuko at manalangin. Mga kapatid, ang buhay ay maiksi lamang. Hindi natin kayang pigilan at harapin ang katotohanan na ang buhay pansamantala lamang sa mundong ito. Huwag na natin sayangin na gumawa ng mabuti sa pamagitan ng pagbabalik ng mayroong pasasalamat sa Panginoon. Gawin na natin, test natin. At sorry, sumunod sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you so much, Lord, for the message. Dalangin ko, Panginoon, na hindi ito magbigay po sa amin ng o masaktan yung damdamin po namin, Panginoon. Sapagkat ito po yung katotohanan na dapat po namin malaman. Panginoon, salamat po, Lord, sapagkat pinagkatiwalaan mo po kami. Salamat, Lord, sa sakripisyo na ginawa mo po sa amin. Salamat po sa katapatan at pagmamahal na kahit anong gawin po namin, Lord, kahit ubusin namin yung lakas po namin sa paghayop, kahit ubusin po namin yung aming pong lakas sa pagtulong, kahit ubusin namin ang aming pong mga pera, Lord, sa paggawa ng iyong gawain, ay hindi namin pwedeng may pagyabang ito sa iyo. Sapagkat kahit kailan, hindi namin pwedeng tumbasan ang ginawa mong kabutihan sa amin. At salamat, Lord, sapagkat patuloy na ikaw ay gumagawa ng mabuti sa amin. Never, Lord, na ikaw, Panginoon, ay pahinga para hindi makita yung aming mga pangangailangan. Lord, salamat. At patuloy nga, O Lord, na ikaw ang siyang maitaas po namin sa lahat ng aming mga ginagawa. Hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga sangkot, hindi ang aming simbahan, kundi sa bawat gagawin naming kabutihan, magpapaalala po sa amin, Lord, kung gaano kakabuti. At ang lahat ng aming gagawin ay bilang pasasalamat sa iyo. Lord, kulang ang mga salita, kulang ang financial, kulang yung lakas, kulang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, na kami ay patuloy na maglingkod sa iyo. At aming hinihingi ang iyong banal na Espiritu na pangunahan mo po kami, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, kung sa sarili lamang po namin. Lord,
i-claim po namin, na-acknowledge po namin, Lord, na lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Lahat, Panginoon, ng mga tao sa paligid po namin ay galing sa iyo. Lahat ng aming nakikita ay galing sa iyo. Upang sa ganoon, Panginoon, dumating yung time na kami ay nadoon sa posisyon ay hindi namin may pagyabang. Kundi patuloy kami na mag-humble at patuloy na maalala po namin ng magbalik ng papuri at pasasalamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan, Panginoon, ang aming mga spiritual na buhay na hindi kami magkamali, Panginoon, sa halip ay lalo pang lumago sa pagkakilala sa iyo. Lord, tulungan mo nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangangailangan ng karunungan kung paano ka makilala ng higit pa sa nasimulan nila, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman sa mga oras na ito. Naniniwala po kami, aming Diyos, na ikaw ang manggagamot. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Itinataas po namin sila sa inyo. Si Pastor Redo, Sister Margie, si Nanay Natividad, at sa lahat na may mga karamdaman na hindi ko mabanggit na dumaranas sa mga oras na ito. Lord, I pray for them, Lord. Sa mga nasa prayer request po namin, Lord, yung mga nalista sa listahan. Yung mga gustong ipanalangin, Lord. Yung gustong ipanalangin ni Sister Jean, Lord, yung nasa PGH, Lord. Yung pinsan ni Sister Hermie, Lord, na mayroong karamdaman din, malalang karamdaman, Lord. Lord, ang dalangin po namin ay patuloy silang maging matatag. Kung hindi kalooban na sila yung magtagal pa sa mundong ito, bigyan mo po sila ng katatagan, especially yung family nila, Lord, na pagtanggap, Panginoon. But Lord, naniniwala po kami na hanggang buhay ang isang tao, Panginoon, ay may pag-asa pa, Panginoon. Kung si Lazaro nga ay nabuhay mo, Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos magpasa hanggang ngayon. Ang Diyos ni Lazaro, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moses. Ikaw ang Alpha at Omega. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naniniwala po kami sa lahat ng aming mga pinagdadaanan kung anong ginawa mong miracle, Lord, sa mga ninuno namin mananampalataya ay kaya mo rin gawin sa panahon po namin ngayon. Lord, give us deep faith, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, na mas malalim pa na pagkaunawa, Panginoon, about sa buhay sa mundong ito. Lord, thank you so much sa mga nagdiwang ng kanilang mga arawan. Ngayong month of August at magdiriwang pa. Bless mo po sila, Lord. Si Mami, si Maribel, si Carlo, si Arlie, Lord, si Arlie, at sa lahat ng mga nagdiwang ng karawan, Lord, sa buwan ng Agosto. Pagpalain mo sila, Panginoon, kasama ng kanilang mga pamilya. Salamat din sa mga bagong attend sa araw na ito. Lord, nawa, Panginoon, pagkilos mo sa kanilang buhay ay patuloy, Panginoon, na hindi ito yung una, Panginoon, hindi ito yung simula ng kanilang pagkilala sa iyo, kundi patuloy mo sila, Panginoon, na kakausapin, Panginoon, sasamahan upang makapagpatuloy. Salamat po muli, Ama. Anumang pinagdadaanan ng aking mga kapatid na nandito ngayon, walang ibang makakapagbigay ng solusyon kundi ikaw lamang. Kaya sa umagang ito, Lord, tinataas na po namin at ipinagkakatiwala ang lahat po ng mga pinagdadaanan po namin financially, health, Lord, relationship, wisdom, kung nagkukulan ng karunungan, tinataas na po namin sa iyo, Lord. Again, Lord, salamat po sa message na binigay mo po sa amin. Salamat sa bawat nakinig at magsasapamuhay nito. Kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyong kaharian, Panginoon. Mga pagpapala na hindi maubos-ubos sa pamagitan ng kayamanan na nagmumula kay Kristo ay maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at
Espiritu Santo. Amen. Amen. Tama yan, no? At after nun, magkawad mo tayo. Kaya happy Sunday po ulit sa lahat. Magkama